Magandang araw ulit sa lahat. Dito ngayon tayo sir sa display ito sa Armor Museum ulit. Ngayon isang gusto kong ipakita is ito yung mga itsura ng mga vehicle natin during Di Marawi. Kung makikita ninyo, iba siya doon sa pinapakita natin doon kanina yung mga figurine. Meron siyang mga wooden planks. Itong mga wooden planks na ito. In-install natin yan to preempt or to fight against yung mga putok ng RPG. So yung design kasi ng RPG is once na pumutok siya, magkakaroon siya ng penetration, papasok muna siya sa plate o sa bakal bago siya sasabog. So ang target niya is bubutasin niya yung plate natin and then pag na-meet niya yung certain depth, bigla siyang sasabog. So ang ginawa ng mga armor, may isip ng armor is to place itong wooden planks na ito. So, ang design naman nito, mayroon siyang depth. Pagka putok ng RPG, papasok yung RPG, pero akala ng RPG yun na yung plate. Yun pala, yung wooden planks pa lang pala yun. So, pagsabog niya, hindi siya nakapasok doon sa plate. Doon pa rin siya sasabog doon sa immediate na bakal. So, ito yung naging innovation na ginawa natin noon para malabanan yung mga RPG. Itong mga ganito nilalagay. So, ako, personally, I would say na this is very effective. This is one story na unfortunate, but masasabi ko na napaka-effective. Kasi, merong isang gabi, pumasok yung mga vehicle namin. It was a long convoy, 4 na vehicle, and then, gabi kasi siya, madilim. So, madilim kasi yung lugar. Kaya pagpasok namin, hindi namin masyado nakikita kung ano yung nasa unahan. So, dahil doon, biglang may pumutok dito sa gilid. Yun pala, yung kalaban is meron dito sa may iskinita, pinutukan yung vehicle dito sa tagiliran ng vehicle. Yun yung unang vehicle namin. Meron siyang wooden planks. Pagputok ng unang RPG, boom, hindi nakapasok. So, unang putok pa lang, nag-stop na yung vehicle. Siguro na-unconscious yung driver or na-shock sila. Hindi sila naka-atras yung isang vehicle na yun. Kami, siyempre atras kami. Sinisigawan namin siya, atras, atras, atras. Pero hindi siya na umaatras. Pangalawang putok, boom. Laglag yung mga wooden planks. In short, it takes 2 na RPG bago nalaglag yung wooden planks. Pangatlo, yun na, pumasok na yung RPG. So, it was a very unfortunate na story. And then, yun nga, nung humupa na naman yung wakbakan, saka namin siya ni-rush up, hinila namin yung tropa, may namatay tayo na isang tropa doon. Ng armor? Yes, sir, ng armor. Hindi ko na lang i-detail kung ano yung itsura niya, pero hindi siya magandang makita, kumbaga. Nakakalaw moral. Tropa mo? Yes, sir. Oo, sir. Tropa Kasi marami rin casualties hindi na marami, pero ilan din ang naging casualties ng armor sa Marami, hindi ko mabilang sir, pero we are proud dun sa unit namin. Casualty, wounded, and then yung isang namatay. May isang... Yun yung bilang namatayan ka ba sa Maguindanao? Never sir, hindi. So ito yung first namatayan mo? Oo sir. Anong feeling ng isang tenyente na may namatayan na tao? Dahil sa dami ng nakikita namin na patay, parang naging normal na. Ewan ko kung that is the right way of saying it, but yun yung nararamdaman ko that time na normal lang ito. Yun nga lang, nakakalungkot kasi kasamahan mo, namatay. Kwento nga natin kasi yan yung typical na nangyayari sa atin sa giyera kasi at one time kasi nung 2000 din, panahon ko rin. Oo, sir. Parang kuminsan yung buhay parang no offense meant to all enemies and tropa na namatay. Minsan kasi noon, mura talaga ang buhay na eh. Lalo na kung giyera, kung araw-araw mo nakikita. Oo, and hindi rin maganda for our psyche kasi kung minsan yung gano'n, diba? Na parang, tama. Na parang ano na eh. Normal na lang. Parang, di ba? Example sa'yo, paano mo na-process yun nun? Kasi, sa totoo lang, hindi talaga normal din yun eh. Totoo, sige, explain mo nga na parang hindi talaga normal yun eh. Pero dahil nga sa giyera, naging normal. Pero, after, sige, bago natin balikan yung war story mo, after, paano mo binalikan yung gano'n na memories na, mali yun eh, di ba? Parang gano'n. Hindi naman mali, pero hindi talaga normal na, isipin ng isang normal na tao na normal na yung patayan. Siguro ang masasabi ko dyan, sir, is
looking back, pagka iniisip ko yung mga ganun nangyari, lagi akong nagpa-pray na lang kasi wala akong magawa. And then, yun nga, hindi siya tama na isipin natin na normal na may namamatay. It's not normal. Although, kung ganun talaga, part ng pagsusundalo, part ng pagiging part ng buhay ng sundalo. So, I always pray na pagdasal ako na, Lord, tulungan mo ako na maalis itong mga ganito and maintain ko yung pagiging normal na pag-iisip. Ganun, sir. But doon nga, during that time talaga, ang nasa isip ko lang is, this is normal. I need to fight this, kung ano man yung nararamdaman ko. Ito ba yung saddest moment mo sa Marawi? O hindi pa? O wala kang sad moment? Hindi ko masabi na sad. Kasi ano yan eh. Parang normal. Normal din eh. Oo, sir. Hindi ko masabi na sad. Siguro, I would say na it will be the saddest part na kasi doon lang naman may namatay na tropa. Actually, hindi ko personally na tropa na hawak ko in the squad but na-attach kasi sa amin na ako yung may hawak. Ano? Na you feel responsible. Oh. Diba? Kaya mo ni-request na separate to kasi you feel responsible na as a leader. I mean, you have succeeded, di ba, in saving lives. Pero ito, wala kang magawa eh. Wala. Ano yung ganun kuminsan na sa isang leader, kuminsan eh, talagang duwarating na wala kang magawa? Di ba? May ganun, di ba? May marami, sir. Marami. Sige nga, sample lang. Yung mga, tipong wala na akong magawa. Patay na. O. Yung, isa ito sa, yung pag-rescue kasi namin, minsan, nabubuhay, minsan namamatay, minsan bulk kasi yung nire-rescue namin minsan. Pagdating mo sa isang building, ma-wounded 5, 4 na tao. And then we have no choice, kundi pasok sila sa vehicle. Kasi kung di namin gagawin yon, baka kung babalikan pa namin yung isa, baka mamatay na siya kung kakaantay sa amin. So, yun, pinagsisiksik namin sila doon. And then, lagi na lang namin sinasabi, mabubuhay kayo. But, unfortunately, meron talaga na nadadali. So, nagiging pinagdadasal ko na lang siguro. Dadaan na lang sa hingi ng tulong sa Diyos. Kasi, yun sir, sabi mo nga, wala talaga tayong magawa. Sa mga pagkakataong ganun. And of course, ito, mga videos ng ganito, partly for the education na rin ng mga succeeding generations ng warriors na katulad mo, katulad natin, di ba? And kaya natin pre-na-process din yung feelings na gano'n kasi nga, yung nga, casualties, tanggap talaga natin yun eh, di ba? Pero thanks to the armor, talaga, ang dami yung na-save na casualties. Ma-estimate mo ba kung ilan yung... Estimate by the hand. Kasi sa amin sa Rangers kasi, bilang chairman ng Alumni Association ng Rangers, lahat kasi bilang na bilang ko noon dahil binibigyan nga namin ng cash. 54 ang patay namin eh. And then 400 yung WIA. Rangers lang yon. Yes, sir. Eh, lahat naman kayo, wala man kayong pinipili kung sino yung di ba? Kung sino yung nyo. Ma-estimate mo ba ilang daan yung sinave nyo na buhay sa armor? Hindi ko masabi, pero siguro hindi man lalampas ng 100, sir. Kaso malapit-lapit na 90 siguro or 80. 90 lives yun. Oo, sir. Kasi estimate ko lang yun, sir. It's not accurate, sir. Hindi ko nabilang din. Kasi impossible naman kasi, di ba? Explain mo nga bakit impossible na pumasok yung ambulance at impossible na itakbo ng kasama. So, na yung i-evac ng kasama na it's a job that only the armor can do. Pag-explain mo nga. Yung isa doon, yung normal vehicle natin, napakanipis lang nung kanyang body, kumbaga. Isang tama lang yan ng 5.56 mm, papasok na siya. Kaso yung armor kasi, makapal yung ating plate, so siya lang yung pwedeng rumagasa doon. And at the same time, kami yung may situational awareness, yun yung napakalaking bagay doon. Alam namin yung ins and outs, saan kami liliko, saan kami atras. Kasi may mga makwento ko yung unang mga pumasok doon. May mga unang pumasok doon na hindi nila alam kung paano umatras. So one of the faults doon is hindi nila nakita yung situational awareness. So yun yung isa siguro na masasabi ko. Kaya kami yung tinatawagan noon. Alam namin yung ins and outs. Paano kami liliko, saan kami iiwas. At the same time, yung open ng kalsada. Napaka-open kasi ng kalsada. Kaya
Sabi ko nga, no man's land ang kalsada doon sa Marawi. Sige nga, explain mo nga yung situational awareness dito. Normally, paano nyo ginagawa yung situational awareness dito sa ito sir, example ito. Kung makikita ninyo, open siya and then napakagulo. Napakagulo ng mga buildings na yan. Ngayon, we use a system, yung numbering natin yung mga building para alam natin kung ano yung saan yung cleared, saan yung hindi. Halimbawa, that is building number 1, this is number 2, number 3. Para organize. Kung sinabi nung nasa unahan na, Bok, andito kami sa building number 3. So, kami, hindi namin puputukan yung building number 3. Ang puputukan namin is yung the next building immediate to it or all the buildings surrounding building number 3. Tapos, kami naman sa Armor, ang inaaral namin talaga is yung kalsada. Kasi, once na mag-further sila, mag-abante pa sila, saan na ngayon kami pupwesto? Kasi may iiwan kami. Magiging inutil kami, wala kaming silbi kung magpapaiwan kami. So, we always see to it na alam namin yung kalsada. And how do you do that? Maps lang or drone? Maps, sir. Maps. Maps talaga. Napaka-useful ng mapa natin. So, ang ginagawa ko is cellphone. Ewan ko kung it is a good advice or not. But I'm using... Google Maps? Oh, sir. Ganon? Google Maps. I-screenshot ko yung mapa. Tapos, yun yung ibibigay ko doon sa mga tropa ko, yung drivers. Tapos, lagi kong hawak ang radyo at I make sure nakausap ko yung driver siguro every second kung pwede. Kasi, once na maputol yung communication namin ng driver, hindi kasi kami parehas ng vehicle eh. So, andito yung isang vehicle ko sa likod. Once na maputol yung communication namin, wala na. Hindi ko na siya mautusan, hindi ko na siya mai-direct. Magkakagulo na kami. So, kasi, pag halimbawa yung isang building, dinumberan mo sa mapa yan na building number 5 siya. Pero sa ground, hindi naman yan nakasulat, ito yung number 5. So, dapat mong i-briefing yung sundalo. Sabihin mo, yung building number 5, yan yung color blue. Yan yung mayroong 3 bintana. Kaya yan yung walang bubong. Ganon yung ka-detailed ng pag-briefing mo sa kanila para makuha din nila. Pero talagang dapat talaga yung mga tao mo rin talagang antindi rin ng alertness talaga nila kung gano'n, di ba? Isang mali din, maaaring may tropa sa loob or di ba? Yan yung isang patunayan ko na napakagaling ng mga Armor. I'm sorry to say sa mga... Hindi, lahat magagaling. Lahat magagaling. Lahat ipipicture natin. Magagaling kasi isa sir, yung aking mga gunners. Ang mga baril namin doon sa vehicle is 50 caliber. And then, ginagamit namin siya, maximum range ng 500 na ipuputok namin siya ng accurate. Kahit wala siyang electrical. Ang ginagamit lang is, kumbaga, meron kaming reticle na ginagamit. Manual reticle. Tinatapat-tapat namin siya sa building and then tumatama naman siya. Sige nga, pwede mo bang explain yung mga, gaano yung mga katindi yung skills na needed for a gunner, driver, ikaw, platoon leader. Normally, yun naman ang mga basic nyo, di ba? Na mga positions sa isang ano. Of course, yung mech infantry, hindi naman inyo palagi kasi may SF, SR na. May dismount. Kayo talaga yung ano, di ba? So, pwede bang ano yung mga katindi yung kailangan mong skills as a gunner, as a driver, and of course, as a commander, an armor commander. Sir. Number 1 na lagi kong sinasabi pag nag-speak ako sa mga underclass o sa mga junior is to be a good communicator. Kasi yun yung sabi ko, paano mo i-briefing, lagi dapat nasa isip mo yun eh. Yung sinasabi ko kaya naiintindihan ng kausap ko. Yun yung lagi kong iniisip sa pag nagbo-briefing ako. Yun dapat may communicate mo kung ano yung utos mo. Sabi ko nga, sa mapa, nakasulat yan building number 100, pero sa ground, hindi yan nakasulat ng building number 100. So, dapat may briefing mo sa kanila kung paano talaga. So, another is, ang magaling na mga armor, dapat magaling sila hawak ng mga baril. Masters sila sa paggamit ng 50 caliber. Yung 50 caliber natin is napaka-peculiar niyan, lalo na sa barrel natin. Merong specific lang na clickings, merong specific lang na, kumbaga, may specific siya. Ngayon, kung hindi mo alam yon and then bigla kang na-stoppage or hindi ka makaputok during the combat, wala na. Inutil na yung bakal mo. So, dapat, during firefight,
alam mo kung ano yung nangyayari doon sa gun mo. Ganon yung nangyari sa amin, sir. During the first week, andyan na, naglabasan yung sakit. Pero hindi namin yon ina-announce, hindi namin sinasabi yon sa mga sinusuportahan namin kasi malulungkot sila or malulumoral yung tropa. Kasi kung sinabi mo na, sir, hindi ako makaputok kasi wala akong sira yung aking gun. Wala na, malulungkot na yung mga sinusuportahan mo. Hindi ganon ang ginagawa namin. Sa level pa lang namin, inaayos na namin siya. Mga clickings na mali, palit barrel na mabilisan. Yun yung mga skill na dapat maalam sila sa kanilang weapon. And then lastly, yun nga, yung situational awareness. Dapat hindi ka lang andoon for the sake na andoon ka. Dapat andoon ka na nakikialam, aware ka kung ano yung nangyayari. Hindi yung naka-standby ka lang, nag-aantay ka ng punta ka dito, tapos pupunta ka naman doon. Hindi ganun. Yun, sir, ang... Sige, bloopers naman tayo. Kaunting bloopers naman. Masyado seryoso. O sige, bloopers. Yung isang bloopers, nabanggit ko kanina yung tawag dito. Ito, parang kalsadang ito. Ito, napaka-open niya. Di ba? Ngayon, pag pumapasok ka dyan, pag magko-cross ka, halimbawa, tanggalin natin itong mga vehicle. From building to the other building, in between yan, may kalsada. Hindi ka basta-basta makakapasok. Ngayon, ang ginawa namin, naglagay kami dyan ng mga tela, white sheet, para yun yung magiging daanan. So, hindi ko lang kung bloopers to. So, tinuro lang to kasi hindi ako sniper. Tinuro lang ito eh. Sabi nila, pag nag-i-snipe ka, in between the building, andito yung tatakbuhan mo na kalsada, hindi ka nakaabang dito. Hindi. Nakaabang ka dito kung saan siya pupunta. So, yan, tatakbuhin mong yan, ganyan. Pag takbo mo dito, halimbawa magka-cross ka. On the last na jump, hindi mo siya babagalan. Tatakbuhin mo ng mabilis. Tatalunin mo kasi may sniper eh. So, ang ginagawa namin, tinatalon namin. Eh, yung mga tropa namin, minsan, na dadapa sila, natutumba, yung mga ganun ba. Kapag takbo mo, imbis na tatalon sila doon sa last, na dadapa, natutumba. So, syempre, may halong kaba na matatawa ka kasi natumba siya eh. So, yun yung mga tinitignan namin. Then, kasi, pag may magko-cross dito sa kalsada na ito, hindi yan sabay-sabay. Isa-isa talaga yan. Kumbaga, it's your turn. Ikaw yung sasalang. Siyempre, kabang-kaba ka kasi paano ka magko-cross. And then may one time biglang matutumba. Hindi mo mapigilan na matawa. Yung mga nangyayari doon sa field that time. Ano naman yung talagang sa'yo, yung saddest day mo doon? Saddest day, sir. Hindi ko masabing saddest day kasi dapat always hindi sumagi sa'yo yung ano? Hindi, sir. Hindi ko naramdaman yun, sir. Yun nga. But meron akong isang experience. Ito, ang mga kalaban kasi doon, hindi naman sila nagpapakita na visually, andito ako. Hindi siya ganun. Kundi, nakatago din sila. Kung kami nagtatago din yung mga kalaban. So, minimal. Pero may one time na nakita ko buong-buo. Na one time lang yon. So, during that time, andito kami sa may kalsada waiting for orders. Wala naman silang inutos sa amin. But waiting kami, alert. Nagpa-planning pa kasi sila eh. And then biglang may lumabas na nakaitim. Siguro the distance is around 20 to 30 meters from the eskinita. Bigla siyang lumabas na ganon. And then nagpaputok siya ng RPG. Boom. And then kung imagine nyo yung vehicle natin kanina, doon ako nakaupo sa commander seat. Yung tama niya is papunta sa commander seat. Kasi may usok man yon. Oo, sir. Doon ko nakita yung nag-riffling effect na bala. Umiikot siya na ganon. Fortunately, hindi tumama sa amin. Lumampas siya. Kasi nakaganon yung vehicle namin. Dito tama niya. So doon, yung pinaka-na-shock ako na pangyayari. Kasi akala ko, ito na ba yun? Umiikot yung bala. Umiikot yung balang ganon. And then, pag tama niya, nagtinginan kami ng driver. Tapos naghang kaming dalawa. Hindi talaga namin alam yung gagawin namin. Tapos sinabi ko, atras. Pag atras, and then tawag ako, sir, pinutukan kami ng RPG. Pero hindi naman tumama. Sabi nilang ganun. Pero hindi yun yung first na pinutukan ka ng RPG, di ba? Yun yung unang nakita mo unang nakita ko, sir, na from the time lumabas yung tao, boom. Tapos umiikot yung RPG na ganun. Kasi yung iba, minsan nandito sa gilid, hindi namin napapansin.
Sige nga, fear management to, fear management. Second by second nga natin Oo, yung sir. ano yung nangyayari sa isang tao. Katulad mo, explain mo yung naging reaction mo na may biglang lumabas. Parang, May RPG siya. Explain mo nga yun, ano yung reaction mo na, di ba? Yung ganun, alam mong may hostile intention Oo, siya sir. sa'yo. during that time, sabi ko nga, naka-standby lang kami. Naka-start yung vehicle, nakaupo. So ako, nagmo-monitor sa radyo. Habang nagmo-monitor, nagtitingin-tingin sa mapa, na nakaabang lang. And then may biglang lumabas. So yung paglabas niya, nagulat kami. Buti So- nga nakita ko sir, buti nakita ko. And then nung pagputok niya ng RPG, yung sinasabi nilang nag-i-slow mo pala. Doon ko naramdaman, ganito pala yun. Nag-i-slow, pero Nag-slow mo ka o nag-slow mo yung... nag-slow mo yung vision ko sir na umiikot Oo. yung parang, ewan ko kung naaalala ko na lang na slow mo or ganun talaga yung nakita ko that time. Mabilis lang naman. Nag-slow mo siyang ganun. And then, pagputok niya, hindi ako agad nakapag-command na atras. Nagtinginan pa kami ng driver. Tapos tinignan ko yung itsura ng driver, yung mukha ng driver. Yung parang gulat na gulat. So sa tingin ko, ganun din yung mukha ko nung time na yon. Kasi gulat na gulat siya, gulat na gulat din ako. Pero yun, atras. Saka ako nakapag-command, siguro second or two bago ako nakapag-react, sir. Ganon. And then, pagka-atras, yun na, binagbagan na namin yung pwesto ng taong yun. Ewan ko kung na-hit siya kasi hindi na siya nakuha. Siguro tumakbo na din. But yun nga, I'm very fortunate and thankful to God kasi sa ulo lang namin dumaan. Yun, sir, yung isang napaka-shocking effect dun sa experience ko sa Marawi. Towards the end na hindi mo na makalimutan nung medyo patapos na, medyo alam mong, parang Yung- malapit na kami sa finish line. Nung patapos na, nagsasayahan na yung mga tropa. Dami nang nagdadatingan. Actually, nagiging reunion. Naging reunion siya in the sense na magkaka-classmate kami, mga classmate ko din yung iba doon, o kaya mga upper class, o kaya mga nakasama ko na sa ibang lugar. And then doon mo kayo magkita-kita, andito ka pala, kumusta? Kumustahan. Parang reunion ang nangyari. Kasi ang Marawi kasi, ang design niya, malaki. Tapos habang towards the end, pa-compress kami ng pa-compress. So sa dulo, halos magkakatabi na kami. Halos lahat ng unit magkakatabi na. Lahat nung dumaan sa napakalaking lupa, compress kami gano'n. Doon kami nagkita-kita. Sir, kumusta? Diyan ka na pala. Doon ko naramdaman na okay na. And then of course, yung support ng government ay ng mga kababayan natin, napakalaking tulong. Naramdaman mo ba yon? Yes, sir. Paano? Paano mo naramdaman yung... Yung pagpapadala pa lang nila ng fit bar, yun yung hindi ko makalimutan eh. Yung fit bar na, ewan ko kung maalala niyo yung fit bar na pagkain. Kasi ako minsan nagja-jogging ako, nagbabike. Yun yung lagi kong baon. Ngayon, during the first week, walang support. Ang dala lang namin yung mga sardinas, mga dilata. So, siyempre, isang linggo kang dilatang ulam, parang malulungkot ka. Pati And pawis then- pawis sir. mo, amoy sardinas eh. Nagkaroon kami ng problema sa tubig. Wala kaming mainom na tubig doon. Kasi ang hirap mag-transport ng tubig. Ang dami namin tropa. Ang naubos namin na galon siguro 10 sa isang araw lang. So paano ka makakapag-transport ng galon? Pero nung biglang daming support na galing sa ating mga kababayan, napakalaking tulong kasi nagpadala sila ng mga kung ano-anong pagkain. Sabi ko nga, hindi ko makalimutan yung fit bar kasi yun yung lagi kong binabaon pag lumalakad kami. Tapos yung mga tuwalya, mga damit, nabihisan. Kasi imagine mo yung dala lang namin, good for 3 days na operation. So 3 t-shirt lang yun. Palit-palit na lang. Pero nung nagpadala sila, ang laking bagay, medyo... And then lastly, high moral lang tropa kasi nararamdaman namin na meron palang silbi yung ginagawa namin dito. Kumbaga, this is not just for us, not for just for our seniors or headquarters na nag-uutos, kundi para to sa buong Pilipinas. Kasi naramdaman namin we are doing this, merong suporta likod. May mga nagbibigay ng support. Simpleng pagkain, simpleng tubig. Kaya maraming salamat talaga that time. Na-high moral din kami na, dito pala yung mga kababayan natin, nagpapadala sila ng kung ano-ano. Nagiging yun din, pampahay moral din sa tropa, sa totoo lang. Kasi para siyang
pumipila yung tropa, binibigyan namin ng pagkain. Oh, saan to galing? Kasi may mga, yung iba, may mga sulat-sulat din na mga thank you for your service, mga letter, parang love letter ba? Galing, siguro may nabasa ako doon, galing sa mga kabataan, mga bata yung nagsulat na salamat po sa inyong mga sakripisyo, dahil sa inyo is nakakatulog kami ng mga ganon. Simpleng bagay pero nakaka-high moral talaga, sir. Yun yung, kaya maraming salamat sa mga binibigay nila that time. Kasi para sa atin ng mga sundalo, kasi kung minsan, normal lang na wala namang ganon eh, di ba? Oo, sir. Operate ka sa Maguindanao, talagang I don't think naka-receive ka ever ng ganon. Wala, sir, wala. Kami sa Ranger, wala naman nakatanggap ng ganon. Pero nung 2000, yung luminya yung tao ng kauswagan nung ano kami, parang okay talaga to, may population support. Ang laking Pero bagay, yung sa'yo bilang isang tenyente, bilang isang bagong sundalo nun, na naramdaman mo, gera to, pero nakasustain ka because of the support of the people. Paano mo na ano yun na ako ay nagsisilbi sa tao? Yun, sir. Yung the Filipinos are worth fighting for kasi kung sakripisyo ko man yung buhay ko tapos wala lang din sa kanila, parang sayang. Pero paramdaman mo na sige, dyan lang kayo mga sundalo, we're at your back. Kung anong kailangan nyo, bibigay namin. Yun yung nakaka-uplift. Napaka taas ng moral na binibigay niyan sa ating mga kasundaluhan, hindi lang sa akin. Kasi makita mo yung mga tropa, masayang-masaya talaga sila. Dahil dyan sa support na binibigay ng ating mga kababayan during that time. Ano sabi ng magulang mo pagbalik mo? After 5 months? Wala, masaya na sila. Di ba? Masaya sila. Hindi, nung time na nalaman nga nila is yun, tumawag, andyan ka pala. Hindi na kwento, pero kwento na to sa akin ng father ko after na umiyak din pala yung mother ko nung nalaman nila. Pero hindi na nila kwento yun sa akin. Nalaman ko na lang nung pag-uwi ko. Tapos yun, tinawanan na lang namin. Sabi ko, sige, wala kinailangan eh. Hindi, gusto ko talagang itago sa kanila. Ayaw kong sabihin. Kasi alam ko naman yung reaction nila ng ganun. Pero dahil sa video nga na sinabi niya siya na mag-viral. Nag-viral ka eh. Alaman. Ngayon, 30 years old ka na, pero 23 ka noon. Anong masabi mo, advice mo sa mga bata na gusto rin magsundalo o in general, mga kabataang Pilipino? Lalo na ngayon, iba rin hinaharap natin, territorial defense. Yes, sir. Dayuhan naman kalaban natin. Of course, may kalaban kayong mga dayuhan sa Marawi, pero ito, ibang klase ito ngayon din. Ano masabi mo? Ang masabi ko lang sa kabataan na gustong magsundalo, ang pagiging sundalo, hindi ka dito yayaman, hindi ka dito magiging sikat. However, yung fulfillment, self-fulfillment mo, napakataas. Imagine mo, every time na pumunta ka sa isang bayan, may kaguluhan man dyan, may trabaho man dyan, may support or may activity, security concern, kayo yung mag-aasikaso niyan. Kaya napakalaking bagay. So, mafulfill ka personally sa loob mo na meron akong naiambag sa aking bayan. Meron akong naiambag sa Pilipinas kong mahal. Yun yung napakataas na makukuha mo. So, yun naman yung aking masasabi sa inyo. Kung gusto ninyo magkaroon ng ganong fulfillment sa inyong sarili, maganda na mag-join kayo sa armed forces o sa pagsusundalo.